Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas na ang edad, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay para sa inyo at hindi ko gusto na mapag-iwanan kayo. Maraming beses na may mga benepisyo ang gobyerno na hindi natatanggap ng mga tamang tao, hindi dahil hindi sila karapat-dapat, kundi dahil hindi nila nalaman o kaya ay nalito sa proseso. Ngayon, dito tayo magkakausap ng tapat. Tulad ng magkaibigan, uupo tayo sa mesa at pag-uusapan nating maayos ang tungkol sa 6,500 Universal Pension na inaprubahan na para sa April 2026 release. Oo, narinig ninyo iyon ng tama. 6,500 piso, buwanang tulong mula sa gobyerno at ang sinasabi ng mga opisyal ay lahat ng karapat-dapat na senior citizen sa Pilipinas ay may karapatang makatanggap nito. Pero narito ang problema, hindi lahat ay automatikong makatatanggap. May mga hakbang na kailangan ninyong gawin. May mga bagay na kailangan ninyong malaman bago mag-April para hindi kayo mapalampas ng 1 sentimo. Kaya huwag ninyong iskip ang video na ito. Umupo kayo ng komportable at simulan na nating pag-aralan ito ng sabay-sabay. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano talaga ang tinatawag na universal pension. Sa matagal na panahon, ang mga pensyon sa Pilipinas ay nahahati sa 2 grupo. Ang una ay ang mga miyembro ng SSS, Social Security System, na karaniwang mga manggagawa sa pribadong sektor, mga negosyante, at mga overseas Filipino workers. Ang pangalawa naman ay ang mga miyembro ng GSIS, Government Service Insurance System, na ang karaniwang miyembro ay mga empleyado ng gobyerno. Ang problema dati, maraming mga senior ang nahuhulog sa pagitan, mga hindi nakaabot ng sapat na kontribusyon, mga hindi nakapag-asikaso ng kanilang record, o mga nagtrabaho sa impormal na sektor tulad ng mga magsasaka, mangingisda, at mga naglalako na walang direktang access sa alinman sa SSS o GSIS. Dito pumapasok ang universal pension. Ang layunin nito ay simple. Walang senior citizen sa Pilipinas ang dapat na mabuhay ng walang anumang financial support mula sa gobyerno. Ang 6,500 na halaga na ito ay hindi replacement ng inyong SSS o GSIS pension. Ito ay isang supplemental benefit, dagdag na tulong na partikular na dinisenyo para maabot ang mga hindi pasaklaw ng iba pang programa. At para sa maraming Pilipinong senior, lalo na sa mga lalawigan, ang 6,500 bawat buwan ay napakalaking bagay. Iyan ay halos 2,000 piso na dagdag sa 1 linggo para sa pagkain, gamot, at pangunahing pangangailangan. Ngayon, usapan natin ang pinakaimportanteng tanong. Ikaw ba ay karapat-dapat? At nais kong maging malinaw dito dahil maraming maling impormasyon ang nagkalat sa social media. Ang pangunahing kondisyon para makatanggap ng universal pension ay dapat kang Filipino citizen, dapat ay nakatira ka sa Pilipinas, at dapat ay 60 taong gulang o pataas na. Ngunit narito ang mahalagang detalye na hindi lahat ay nalalaman. Ang priority beneficiaries ng universal pension ay ang mga senior na wala pang ibang tinatanggap na government pension. Ibig sabihin, kung ikaw ay SSS pensioner, na tumatanggap na ng, halimbawa, 4,000 bawat buwan, maaring ikaw ay makakakuha pa rin ng supplemental amount, ngunit depende ito sa income testing na isinasagawa ng DSWD o ng iyong lokal na gobyerno. Para sa mga senior na walang kahit anong pensyon, walang SSS, walang GSIS, walang iba pang social protection, sila ang unang linya ng tatanggap ng buong 6,500. Para naman sa mga already receiving na ng social pension mula sa DSWD na dating 500 hanggang 1,000 kada buwan, ang magandang balita ay ang universal pension ay inilaan upang palitan at palakihin ang dating halaga na iyon. Kaya kung kayo ay kasalukuyang beneficiary ng DSWD Social Pension, maaaring mag-a-upgrade ang inyong benepisyo sa mas malaking halaga sa ilalim ng bagong programa. Ang isa pang grupo na kailangang magbigay pansin ay ang mga senior na nag-contribute sa SSS ngunit hindi nakaabot ng minimum na kontribusyon para sa isang regular na pensyon.
Sila rin ay maaaring maging karapat-dapat sa universal pension bilang dagdag na tulong. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi, paano ninyo matatanggap ang pera? At ito ang parte na nais kong ulitin ng 2 beses dahil napakahalaga nito. Ang April 2026 release ay inaasahang ilalabas sa pamamagitan ng 2 pangunahing channel. Una, para sa mga may existing government ID at rehistradong social protection account, ang pera ay ilalabas sa pamamagitan ng Land Bank, DBP o iba pang accredited government banks. Pangalawa, para sa mga nasa malalayong lugar o walang bank account, ang DSWD at lokal na pamahalaan ay magtatayo ng payout stations sa mga munisipyo at barangay halls. Ang unang hakbang na kailangan ninyong gawin, at gawin ninyo ito ngayon bago pa man mag-April, ay makipag-ugnayan sa inyong barangay hall. Ang inyong barangay tanggapan ang pinakadirektang paraan para malaman kung kayo ay nasa listahan na ng mga beneficiaries. Dalhin ninyo ang inyong senior citizen ID, inyong birth certificate or iba pang proof of age at ang inyong government-issued ID tulad ng PhilSys ID, Voters ID or Passport. Kung wala kayong Senior Citizen ID, makipag-ugnayan agad sa Office for Senior Citizens Affairs o OSCA ng inyong munisipyo. Ang ID na ito ay libreng makukuha at napakahalaga para sa pagkuha ng inyong mga benepisyo. Narito ang isang tip na hindi lahat ay nagagawa. Kapag pumunta kayo sa barangay, huwag lang magtanong, humingi ng written confirmation na kayo ay nasa listahan ng mga beneficiaries. Maraming seniors ang pumupunta, sinabihan na nasa listahan ka na. Tapos pagdating ng payout day, hindi pala naka-encode ang kanilang pangalan ng tama. Ang isang simpleng papel na nagsasabing napatunayan ang inyong eligibility ay makakatulong ng malaki. Para sa aming mga kababayan na SSS at GSIS pensioners, nais kong pag-usapan ang isang bagay na maaaring iniisip ninyo. Ako ba ay makakakuha pa rin? Kung kayo ay GSIS pensioner, malamang na kayo ay may sapat na benepisyo na. Ang average na GSIS pension ngayon ay nasa pagitan ng 8,000 hanggang 25,000 o higit pa, depende sa inyong haba ng serbisyo at final salary. Sa kasong ito, hindi kayo ang pangunahing target ng universal pension. Ngunit ito ay isang malaking ngunit kung ang inyong GSIS pension ay mababa dahil mahal tanda ng serbisyo o mababa ang sahod noong araw, maaari kayong maging karapat-dapat sa supplemental support. Makipag-usap sa inyong lokal na DSWD office para malaman ang inyong options. Para naman sa mga SSS pensioner, kailangan ninyong malaman ang isang bagay tungkol sa tinatawag na clawback o reduction ng benepisyo. Ito ay nangyayari kapag ang isang beneficiary ay tumatanggap ng maraming benepisyo mula sa magkaibang ahensya nang walang proper coordination. Ang ilang seniors ay nakatanggap ng sobrang bayad sa nakaraang mga taon at pagkatapos ay natuklasan ng SSS na may overpayment, humihinging ibalik ang pera. Huwag hayaang mangyari ito sa inyo. Kapag nag-enroll kayo sa kahit anong bagong programa, i-disclose ninyo ang lahat ng inyong kasalukuyang benepisyo. Ang transparency ay nagpoprotekta sa inyo. Para sa mga SSS pensioner na ang buwanang pensyon ay mababa, halimbawa 2,000 o 3,000 lang bawat buwan dahil maikli ang contribution history, ang universal pension ay maaaring maging karagdagang tulong. Pero ulit, kailangang i-verify ito sa DSWD at sa inyong lokal na munisipyo. Isa sa mga bagay na lagi kong gustong ituro ay ang mga tinatawag kong hidden benefits. Mga benepisyo na karapat-dapat kayong matanggap pero hindi ninyo alam na mayroon. At para sa mga Filipino seniors, napakarami nito. Una, ang PhilHealth Sponsored Program. Lahat ng senior citizen na 60 taong gulang pataas ay dapat ay libre ang kanilang PhilHealth coverage sa ilalim ng senior citizen provisions ng batas. Kung kayo ay nagbabayad pa rin ng PhilHealth Premium o mas malala kung wala kayong PhilHealth coverage, pumunta agad sa pinakamalapit na PhilHealth office. Ang inyong hospital bills, outpatient visits, at ilang maintenance medications ay maaaring masaklaw ng libre.
Pangalawa, ang 20% senior citizen discount. Alam ninyo ito, siguro, ngunit maraming seniors ang hindi alam na ang discount na ito ay nalalapat hindi lang sa pagkain at gamot, kundi pati na rin sa utilities, transportation at ilang serbisyo. Kung may taong nagtatanggal ng inyong discount na hindi nararapat, maaari ninyong ireklamo sa OSCA or sa DTI. Ito ay inyong legal na karapatan. Pangatlo, at ito ang madalas na hindi nalalaman, ang annual cash gift mula sa lokal na pamahalaan. Maraming lungsod at munisipyo sa Pilipinas ay nagbibigay ng karagdagang cash gift sa mga senior, lalo na sa panahon ng Pasko at iba pang national celebration. Ang halaga ay nag-iiba-iba depende sa lokal na budget, ngunit maaari itong umabot sa 1,000 hanggang 5,000 sa ilang lugar. Huwag mahiyang magtanong sa inyong barangay. Ngayon, tanong ng maraming seniors, ang 6,500 universal pension ba ay may buwis? Ang simpleng sagot ay hindi. Ang social pensions at retirement benefits na ibinibigay ng gobyerno sa mga senior citizens ay karaniwang exempted sa income tax sa Pilipinas. Ang inyong SSS at GSIS pension ay hindi rin nakasubject sa withholding tax, ngunit narito ang isang bagay na dapat ninyong bantayan. Kung kayo ay may iba pang source ng income, halimbawa, may business pa kayo o may rental income, at ang inyong combined annual income ay lumagpas sa threshold ng BIR, maaaring kailangan pa rin ninyong mag-file ng income tax return kahit retirado na kayo. Ang threshold ay nagbabago bawat taon, kaya makipag-usap sa isang tiwala ninyong accountant o bumisita sa pinakamalapit na BIR office para malaman ang inyong sitwasyon. Para sa karamihan ng mga seniors na ang tanging income ay ang kanilang pensyon at ang universal pension, huwag mag-alala. Wala kayong buwis na babayaran. Ang pera ay para sa inyo, buo. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano ninyo mapapakinabangan ang inyong pension income ng husto. Hindi lang ito tungkol sa paggastos, ito ay tungkol sa pag-iisip ng marunong para sa inyong kinabukasan at para sa inyong pamilya. Ang unang bagay na aking inire-rekomenda ay ang magbukas ng dedicated bank account para sa inyong pensyon, isang account na ginagamit lang para sa pension income. Maraming seniors ang nagkakamali ng paghahalo ng pension money sa kanilang pang-araw-araw na gastusin account at sa katapusan ng buwan, hindi na nila alam kung saan napunta ang pera. Kung mayroon kayong sariling pension account, mas madali ninyong matrack ang inyong tatanggapin at gagastusin. Pangalawa, kung mayroon kayong kalusugang kondisyon na nangangailangan ng regular na gamot, gamitin ninyo ang inyong senior citizen ID at prescription discount ng palagi. Ang gamot para sa hypertension, diabetes, at iba pang maintenance conditions ay maaaring maging mas mura ng hanggang 20% kung gagamitin ninyo ang inyong karapatan. Pangatlo, at ito ay isang bagay na tinuturuan ko rin ng aking mga kamag-anak, gumawa ng simpleng monthly budget. Hindi kailangang komplikado, isulat lang ang inyong monthly income mula sa lahat ng benepisyo at ilista ang inyong pangunahing gastusin. Kung may natitira, iyon ang inyong emergency fund. Kahit maliit, ang pagpapalaki ng emergency fund ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip lalo na sa panahon ng sakit o kalamidad. Bago tayo magtapos, nais ko kayong bigyan ng babala tungkol sa mga scam at maling impormasyon na kumakalat tungkol sa universal pension. Una, mag-ingat sa mga taong lumapit sa inyo at nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng processing fee para matanggap ang inyong pensyon. Ang universal pension, tulad ng lahat ng government social benefits, ay libre, walang bayad. Kung may lumapit sa inyo na humihiling ng pera para mapabilis ang inyong application, iyan ay scam. Iulat ninyo ito sa inyong barangay captain or sa pinakamalapit na police station. Pangalawa, mag-ingat sa mga fake Facebook pages at YouTube channels na nagpapanggap na opisyal na pahayagan ng SSS o GSIS. Ang mga tunay na opisyal na updates ay makikita lamang sa opisyal na website ng SSS na www.rs.gov.ph at ng GSIS na www.gss.gov.ph. Ang DSWD naman ay may opisyal na website na www.dstud.gov.ph. Huwag maniwala sa mga exclusive leaks
o inside information na ipinapamahagi sa social media. Maraming sa mga ito ay maling impormasyon o pang-akit ng mga scammer. Mga kababayan nating minamahal, nais kong tapusin ang video na ito sa isang simpleng mensahe mula sa puso. Kayo ay nagtatrabaho ng matagal. Nagsakripisyo kayo para sa inyong pamilya. Nagtayo kayo ng bansa na ito sa inyong mga balikat. At ngayon, sa inyong mga taon ng pahinga, karapat-dapat kayong matanggap ang tulong na kailangan ninyo at ang tulong na parehong ibinibigay ng gobyerno at ng batas. Ang 6,500 Universal Pension ay hindi awa. Ito ay inyong karapatan. Ngunit huwag kayong mag-aabang na may darating na magsasabi sa inyo na handa na ang pera. Gawin na ninyo ang inyong bahagi ngayon. Pumunta sa inyong barangay. I-verify ang inyong eligibility, dalhin ang inyong mga dokumento, humingi ng written confirmation, at kung may katanungan kayo o may natuklasan kayong problema sa inyong application, huwag kayong mahiyang magtanong sa DSWD, sa SSS o sa GSIS. Ang mga opisina na ito ay para sa inyo. Kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo, pakiusap na i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na senior. Mayroon siguro na hindi pa nakakaalam ng mga benepisyong ito at ang isang share lang ay maaaring magbago ng buhay ng isang matandang magulang, isang lolo o lola, o isang kaibigan na naghahanap ng tulong. Hindi tayo nagpapalaki ng kanilang pag-aalala, nagbibigay tayo ng tumpak na impormasyon para maprotektahan nila ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Mahalin natin ang ating mga seniors. At mga seniors, maniban noon niya, mahalin po niyo ang inyong sarili sapat upang kunin ang lahat ng benepisyong para sa inyo hanggang sa susunod. Ingat palagi at maraming salamat sa inyong panonood.